Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo energy sa maganda at maulan. Buong araw na naulan, hindi ba? Na hapon sa inyong lahat. Sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, Alfredo Guevara, hello sa iyo dyan sa may Baseco, Maynila. Hello, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Si Chokay Ganjonko na nandyan sa kanto ng Madison. Oo, habang natatraffic. May traffic ba? Diba? Parang aluwag nga ng kalye na nakakaloka. Ayan, mag-iingat ka, Chokoy, sa iyong pagmamaneho. Ayan, ang tenga itutok pero ang mata dapat nasa kalsada. Ha? Ganyan. Wala munang kung ano-anong ha? Kung anong-ano. Anyways, ako sa lahat ng ating mga panggano nakatutok pa rin sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel na may username na Energy FM 1067. Hello po sa inyong lahat sa makipanig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world. Kamusta naman kayo? Pag ganitong medyo nauulan, di ba? Ang sarap magkape. Well, eto, meron akong i-recommenda sa inyo. Ayan, kung hilig nyo lang din naman magkape at kung kayo ay isang coffee lover, meron tayong MX3 Coffee Mix. Ito ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants benefits at cholesterol free. Ito rin ay low acid coffee na may low calorie sweetener na kung tawagin ay sucralose na hindi nakakapagpataas ang ating blood sugar level at blood pressure. Para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mo bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. And speaking of MX3, meron tayong susubukan sa mga susunod na mga araw. Ay, eto, ang MX3 Choco Mix. O, diba? Na kung saan nga naman pwede mo nang ma-enjoy ang pag-inom ng chocolate drink. Diba? Na hindi ka na magigilty kung ito ba ay mataas sa sugar, kung ano man, dahil ito ay low in sugar, cholesterol free and fat free, hindi ba? Na kung saan nga naman pwede mong ma-enjoy ang chocolate drink dahil ito ay gawa sa cacao, diba? Na hinaluan ng mangustina para mas masarap sa ating panlasa. Ang MX3 Choco Mix ay malapit nyo na pong mabili sa mga leading drugstores nationwide. At syempre kung meron kayong mga katanungan patungkol sa MX3 Choco Mix, pwede nyo bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. O, diba? Nako, diba? Kung hilig nyo lang din naman uminom ng mga paggaganito, diba? Ang sarap niyan. Diba? Pag malamig ang panahon, diba? Ititimplan nyo yan sa isang mug ng mainit na tubig tapos ninanam-nam-nam-nam nyo ang, diba? Sarap ng cocoa. Ay, in fairness, para tuloy akong natatakama na hindi na ako mangangamba, diba, na ay baka tumaba ako. Hindi, dahil nga, diba, cholesterol free ito, parang no fats at the same time, diba, it's low sugar, diba, na kung saan nga naman ay malapit na natin yan matikman sa mga leading drugstores nationwide. At syempre mga pangga, eto na, tumunga na tayo sa ating first gap ng Chika ni Sisa. At sa ating unang Chika, nakakaloka, kasabay ng pagbuhos ng ulan ay kasabay din ng pagpapatawag ng MTRCB sa programang Showtime. Diba, ngayong araw naganap yan kaninang 10:30 AM kung saan nga naman ipinatawag na ng pamunuan ng MTRCB ang GMA
ang kumbaga ABS-CBN, ang mga producers ng nasabing noontime show. Bakit nga ba pinatawag ang GMA? Dahil syempre sa kanila lumalabas ang showtime. Kumbaga black timer nila. At the same time, 'di ba, ang showtime ABS-CBN ay humarap na sa pagdinig ngayong araw. Dahil nga sa samut-saring reaksyon, reklamo na naman mula sa mga netizen. Actually, yung ngayon yata na hearing na ito ay ito ay bunsod noong July 24 na episode nila sa segment ng Memory Mar. O, diba? Na kung saan nga naman tinitignan na or malalaman natin kung mapapatawan nga ba ng panibagong suspension. Wala pa po kasi ngayon pa lang po yung ginanap kaninang umaga, hindi pa po natin alam kung tuloy. Kumaga may resolusyon na nga ba? Kung matutuloy nga ba yung sinasabing baka mapatawan ng sanction? Dahil nga 'di ba, tinitingnan muna ng MTRCB kung ito ba ay talagang may nilabag sa Section 3C ng Presidential Decree number 86 na nagbabawal nga sa pagpapalabas sa mga TV programs sa mga contrary to law, good customs, tapos public order or public morals, 'di ba? Kung may mga nilabag ba ang programang Showtime dito sa nakasaklaw sa regulasyon na pinapatupad ng MTRCB sa lahat ng mga shows on national TV. Nako, nakakaloka. Mainit pa rin talagang pinag-uusapan at samut-saring mga opinion pa rin ang mga binabato ng mga tao dahil meron naman din nakakaintindi, 'di ba, sa nangyaring 'di ba, na sinasabing panlalait or discrimination, pang race, racist bang tawag dito, yung kumbaga parang pagpupula doon sa kulay ng kutis ni Johaira, or baka naman din ito na naman ay panibagong edisyon. Baka meron na naman itong kumaga parang ito ba'y may kinalaman doon sa pagkain na naman ng lugaw ni Meme Vice at ni Ayon Perez. Hindi natin alam. Pero isa lang ang sigurado tayo dahil kanina po naganap na po yan. Kung hindi po nasuspinde ang pagpapatawag sa kanila, ay kaninang 10:30 po yan. Dahil syempre masama ang panahon. Hindi natin alam kung natuloy po yung nasabing hearing para dito sa reklamo ng mga netizen na tinanggap ng MTRCB. Alam mo yun, dahil nga dito sa pagpapalabas ng medyo hindi nga kanais-nais on national TV. Naku, nakakaloka, diba? Erlinda Sumulong, hello sa iyo, watching from Antipolo City. Hello po sa mga taga-Antipolo. Sabi niya, kawawa naman kasi si Baby Doll member Johaira. Binugahan lang ni Meme Vice ganda ng tubig si Johaira. Naging racist na masyado. Oo, 'di ba? Pero may sinasabi din kasi, 'di ba? Prior to that din sa Meme, kung ating matatandaan yan, kung tayo ay nakatutok din dito sa segment, 'di ba? Kasi nga, bakit nga naman daw eto pinuna pagdating kay Johaira. Samantala yung ginawa din dati ni same segment na kumaga ang magkasama si Vong Navarro and Vice Ganda, na kung saan binugahan din naman ni Vong Navarro itong si Vice Ganda ng tubig sa mukha din. Bakit daw yun hindi naging issue? Samantala ito kay Johaira, parang ang laking issue. Yan ang sinasabi ng ilang mga nagtatanggol din naman sa side nila Meme, hindi ba? Pero marami din naman na nagsasabi na kahit na nga gaano ka komportable sa isa't isa, hindi ba dapat tama naman din ang pinatutupad ng MTRCB na kung ito ba ay kaaya-aya pa ba sa mga nanonood, lalo pa sa Free TV channel. Kaya nga po nandyan po ang kanilang ahensya para subaybayan ang bawat galaw, salita, 'di ba? At kung ano man ang gagawin nila on national TV, kasi nga noontime show ito, 'di ba? Kumaga sa noontime show, lahat po gising, all ages, bata, matanda, 'di ba? May asawa, wala, dalaga, binata, 'di ba, yung mga ganyan, lahat yan nakatutok at pinangangalagaan lang din naman ng MTRCB na maging maayos ang bawat programa na ipinalalabas ng bawat networks. Pero dahil nga dyan, hindi pa natin alam dahil ang mga tao kanya-kanyang spekulasyon na kung saan nga naman, 'di ba, sinasabi nila, nako, nangangamoy suspension na, wag po natin pangunahan dahil meron po yan due process. Ika nga ng defense. Charot, hindi. Eme lang.
Eme lang, walang kinalaman doon sa politika. Hindi, may due process pa po. Antayin po natin dahil for sure maglalabas naman po ng official statement muli ang MTRCB. Gaya nga ng paglabas nila ng official statement na ngayong araw nga nila ipinatatawag ang mga opisyales mula sa GMA, sa ABS at sa mga produksyon ng It's Showtime, hindi ba? Yun nga lang uulitin ko kung yun ay natuloy nga ngayong araw na to dahil nga syempre sobrang sama ng panahon, baka na-cancel or na-reschedule. Pero kung natuloy man yan, aantayin po natin ang formal na statement kung ano ang magiging hatol, kung may nilabag ba ang Showtime sa panuntunan ng MTRCB at kung ano man ang magiging hatol ng naturang ahensya ay malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Sabi niya, Kapitana, what if tanggalin na lang ang Showtime? Si Vice at Ayon, sila kasi ang madalas na nagkaka-violation. Baka naman kasi hindi naman sinasadya. Dala lang siguro ng gustong... Again, I'm not taking the side of Vice ganda. Kumbaga parang anuhin lang natin, kumbaga i-weigh lang natin ang maayos. Baka naman kasi nadadala lang sila na gusto nilang mapasaya yung mga manonood, gusto lang nila na mapaganda. Kaya nga lang, yun nga lang, medyo sumusobra, ganon, 'di ba? Na nakakalok. Medyo sumobra lang na hindi na nila medyo nakokontrol yung iba. Ilang beses na 'di ba? Na may mga ganyan na 'di ba? Pero napapalampas naman. Dahil agad naman kinokol yung, kumbaga right after nun, 'di ba? May mga moments si Meme na sorry po Chair Lale, may mga ganon moments, 'di ba? Pero eto nga siguro kasi yung mga madlang people na, yung mga nanonood na medyo siguro nasaktan. Bagamat wala namang sinasabi si Johaira patungkol dito at wala naman siyang inilabas na kahit na anong pahayag, 'di ba? Ang baby doll member na si Johaira, para siguro sa kanya okay lang naman siguro 'yon. Kaya lang syempre sa madlang people, hindi okay kasi 'yon. 'Yun ang medyo doon naman tayo papaning sa iba na oo nga naman kasi it's a broad daylight, it's a noontime show na kung saan may mga bata talagang nanonood, 'di ba? Na dapat 'yun ang medyo pinagkaingatan lang nila, hindi ba? Sabi ni Jenny TV Vlog. Tama ba to? Jimmy! Hello po, watching from Taguig City. Sabi ni Bebs, lang Miko. Sabi niya, minsan kasi, sabi ni Adel Bernal, minsan kasi kay Meme, nakakasobra na yung tinatawag na offensive joke. Oo, 'di ba? Nag-sorry naman, 'di ba? Baka naman this time, 'di ba, is miniment na nila yung paghingi ng ng paumanhin. Kasi alam naman natin na 'di ba, on top of everything talaga sa production pa lang, alam naman natin na lahat naka-monitor talaga si Meme dyan. Baka this time medyo bibigyan na nila yan ng twist para kahit papano hindi maka-offend, hindi ba? Gaya nga ng paghingi niya ng public apology doon sa mga na-offend, 'di ba? Doon sa mga segments na kanilang ginagawa, sinabi naman nila na pagbubutihin naman nila, 'di ba? Well, malalaman natin yan after netong reklamo at pagharap nila sa MTRCB. Kung ano man ang kakahinatnan nito, sama-sama natin yung pakatutukan sa mga susunod na araw. Well, in the meantime, mga pangga, tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan sa ating second gap. Ayan, pag-uusapan naman natin kasi si Julia Barreto daw bumitaw na sa Viva Artist Agency. Bakit? Anong meron? Diba? Pakatutukan natin yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.